Luzon, Visayas at Mindanao, binabati po namin kayo ng isang magandang gabi. Ito po muli ang programang Apostolic Back to the Bible. At ito po ang inyong lingkod na si Brother Ariel Guevara. Bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. Bago po tayo mag-umpisa, tayo po ay dadaan sa pagbati. Binabati po natin ang ating Pastor Jeff Husby at ang kanyang may bahay na Sister Deborah. Diyan po sa Caloocan, binabati po natin si Pastor Marlon Kapalungan at sa kanyang may bahay. Kaya na Pastor Ronnie Rodriguez sa kanyang bahay at sa kanyang ministry dyan sa Bagong Sulang. Nadako po tayo sa Cavite, batiin po natin si Pastor J.R. Adobas at sa kanyang may bahay at sa kanyang ministry. At kaya na Father Joel Husky at sa kanyang may bahay. At sa Nueva Ecija po, ay binabati po natin si Pastor Barley at hindi si Pastor Reynald na ating kaibigan. Sa lahat po na ating mga kapatiran dyan sa Nueva Ecija. Binabati rin po natin mga kapatid ng ating mga pastor dyan sa Cebu ng isang magandang gabi. At binabati rin po natin dito sa Bulacan. Isa pang muna po ni Brother Edwin Normal diyan po sa Bulacan, Bagbagin, kaya Brother B-Boy Alones, kaya din sa kanyang asawa na Sister Betty Alones na suporta sa gawain po sa Bulacan. At binabati rin po natin ang ating lahat ng mga kapatiran dyan, sina Sister Roda, Elder Bayon, Ruben, at Nelson Durman, sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At dadako po tayo sa ibang bansa, ay binabati po natin si Sister Nelia Caranzo sa Amerika, at binabati rin natin si Brother Norwin Saren diyan po sa lugar ng Hungary. Binabati po natin siya ng isang magandang gabi. Binabati rin natin ang kanyang may bahay na Sister Noria Saren diyan po na sa Venezuela, at ang family Ayag, binabati po natin, at kay Evangelist Enriling Sugmayan diyan sa Kanumbay East. Binabati po natin siya ng isang magandang gabi. At sa lahat po ng ating mga kapatiran na hindi po natin nabanggit at nabati, ay ipagpaumanin niyo po sapagkat ang ating oras po ay nagmabanali. Nawa po, sabay-bayan po natin ang Apostolic Back to the Bible na ating po tatalakayin ang tungkol po sa pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. So nakaraan po ay pinaliwanag po natin na ang Panginoong Jesucristo po, siya po ay tunay na Diyos, o siya ay anak ng Diyos. At hindi porkit ang paniniwala namin na ang Panginoong Jesucristo po ay anak ng Diyos, ay hindi na po kami naniniwala na siya po ay Diyos. Hindi po ganoon mga kaibigan. Baka inyo pong ma-misinterpret ang aming po pagpapaliwanag ng nakaraan. So naniniwala rin po kami na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos. At naniniwala din kami na ang Panginoong Jesucristo po ay siya po ay anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ngunit mga kaibigan, babasahin po natin ang mga talata ng Biblia at hahayaan po natin ang banal na kasulatan na siya po ang magpakilala sa tunay na Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Madalas po natin naririnig mga kaibigan ang talatang ito na tinutukoy po sa Pilipos, Kapitulo 2, at ang bersikulo po ay 6. Ito po ang sabi, na siya bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na narapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, at palibasay nasumpungan sa anyong tao, siya ay nagpakababa sa kanyang sarili na nagmasunurin hanggang sa kamatayan, oo sa kamatayan sa krus.
Sa Pilipos po ay tinutukoy po ni Apostol Pablo, sabi doon na siya bagamat nasa anyong Diyos. Ito po ay tumutukoy sa ating Panginoong Jesucristo, na siya bagamat nasa anyong Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkos hinubad niya ito, nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao, mga kaibigan. Yan po ang kailangan po nating mapansin sa talata po ng Pilipos chapter 2 verse 6. So ang Panginoon po, ang kanyang kalagayan, ang kalagayan po ng Panginoong Kristo po ng una, siya po ay nasa anyong Diyos. Siya po ay nasa form na kalagayan ng Diyos. Ngunit sabi doon, hinubad niya ito at siya po ay nag-anyong alipin. Sa kamotid, hindi po siya alipin. Siya po ay nag-anyong alipin. Nakitulad sa mga tao. Hindi po siya tao, kundi nakitulad sa mga tao. At siya ay nagpakababa sa kanyang sarili. Ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid, sa banal na kasulatan po ay tinatawag po siyang anak ng tao. At tinatawag din po siyang anak ng Diyos nang siya po ay narito sa sanlibutan. At yan nga yung mga tinatawag ng iba na ito ay dual nature ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po ba ang Panginoong Jesucristo ay tinawag po siyang anak ng tao? Paenggan po natin ang sinasabi po ng aklat po ng Lucas. Ito po ang pahayag po ng banal na kasulatan dito sa 1 at ang bersikulo po ay 31 hanggang 32. Ito po ang sabi. At narito maglilihi ka sa iyong tiyan, sabi po ng anghel kay Maria, at manganganak ka ng isang lalaki at tatawagin mo ang kanyang pangalang Jesus. Sabi po ng anghel kay Maria, narito, ikaw ay maglilihi sa iyong tiyan at ikay manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag mo sa kanya ay Jesus. Tuloy po natin ang pagkakabasa. At siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. Siya po'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasan. At sa kanya'y ibibigay ng Panginoon Diyos ang luklukan ni David na kanyang ama. Ibibigay pala ng Panginoon Diyos yung luklukan ni David na kanyang ama. Kaya po ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag po siyang anak ng Diyos sapagkat siya po ay anak ni David. Sapagkat ibibigay ang luklukan ni David, ibibigay ng Diyos ang luklukan ni David sa kanya na kanyang ama. Kaya po siya tinatawag na anak ng Diyos sapagkat anak po siya ni David sa laman. Hindi po siya anak ni Maria at ni Jose na siya bagay produce ni Jose at ni Maria. Hindi po yan, mga kaibigan. Ang tinatawag pong anak ng Diyos sa ating Panginoong Jesucristo dahil siya po ay anak ni David sa laman. Painggan niyo po ang pahayag po ng banal na kasulatan sa Roma Kapitulo 1 at ang bersikulo po ay 3. Ito po ang sabi. Tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Maliwanag po ang sinasabi po ng Biblia na tungkol sa kanyang anak na ipinanganak sa binhi ni David ayon sa laman. Kaya nga po ang Panginoong Jesucristo ay tinatawag po siyang anak ng tao sapagkat siya po ay anak ni David sa laman, mga kaibigan at mga kapatid. Ano naman po ang maituturing po natin kay na Maria at saka kay na Jose? Pakinggan niyo po ang payag po sa aklat po ng Galatia, Kapitulo 4 at ang bersikulo po ay 1. Ito po ang sabi. Ngunit sinasabi ko na samantalang ang tagapagmana ay bata. Ito po tumutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. Ay walang pagkakaibang anuman sa alipin. Bagamat siya ay Panginoon ng lahat.
datapwat nasa ilalim ng mga tagapag-ampon at ng mga tagapangasiwa hanggang sa panahong itinakda ng Ama. Ang bata po na siya po ay tagapagmana, siya po ay nasa ilalim ng tagapag-ampon. Si Maria at si Jose po, sila po ang ginamit ng Diyos upang ampunin po itong bata, sapagkat ito po ay hindi po nila talaga anak, sapagkat ito po ay hindi produce ni Maria at Jose. Ang anak po na ito po ay ipinaglihim sa Espiritu Santo. Pakinggan po natin ang Mateo, Kapitulo 1 at ang versikulo po ay 18. Ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Pinapaliwanag po sa banal na kasulatan na ang pagkapanganak nga kay Hesukristo ay ganito. Ano po ang sabi ng Bible? Nang si Maria na kanyang ina ay mag-asawa kay Jose, bago sila magsama, ay nasumbungan siyang nagdadalang tao sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Si Maria po, mga kaibigan, at sa ating pong mga viewers, bago po sila magsama ni Jose, ay nasumbungan na po na si Maria ay nagdadalang tao sa Espiritu Santo. Sa mga katiwid, hindi pa po siya nagagalaw ni Jose. Hindi pa po sila nagsasama ni Jose. Kaya, bago po sila magsama ay nasumbungan siya, nagdadalang tao sa Espiritu Santo. Kaya nga po mga kaibigan na balak ni Jose na hiwalayan si Maria. Sapagkat si Jose po ay taong matuwid. Akala niya mga kaibigan ay merong ibang lalaki si Maria. Ngunit bago niya pinag-iisip niya ito, yung anghel ng Panginoon mga kaibigan ay pinagsabihan siya na sinabi, Jose, anak ni David, huwag kang mangamba kay Maria na iyong asawa, sapagkat ang kanyang dinadalang tao ay sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Yung dinadalang tao po ni Maria, yun po ay sa pamamagitan po ng Espiritu Santo. Paano po ba nangyari yon mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan niyo po, ang pahayag din po dito po sa aklat po ng Lucas, sa 1 at ang versikulo po ay 34. Ano po ang sabi ng Bible? At sinabi ni Maria sa anghel, paano mangyayari ito sa ako'y hindi ba nakakakilala ng lalaki? Sabi po ni Maria, mga kaibigan at mga kapatid, ang sabi niya po sa anghel, ay, sabi nga rito ay, paano mangyayari ito? At ako hindi pa nakakakilala ng lalaki. Yung salita pong nakakakilala pa sa lalaki, ang kahulugan po ng nakakilala o nakilala, ito po ay hindi pa nasisipingan sa ibang salin po ng Bible, mga kaibigan. Sabi niya, paano mangyayari ito? At hindi pa ako nakakakilala ng lalaki or hindi pa ako nasisipingan ng lalaki. Si Maria, mga kaibigan, nagtaka po siya sa anghel na paano ako manganganak o magkakaanak na tatawagin pangalang Jesus. Samantalang hindi pa ako nasisipingan ng lalaki. Ano po ang sabi po ng anghel, mga kaibigan? Tuloy po natin. Sa 35, at sumagot ang anghel at sinabi sa kanya, bababa sa iyo ang Espiritu Santo at gililiman ka ng kapangyarihan ng kataas-taasan. Kaya naman, ang banal na bagay na ipinanganak ay tatawaging anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At tawagin pong anak ng Diyos yung anumang bagay na ipinanganak na banal na bagay. Yung po ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya sabi ni Maria, paano ako magkakaroon ng anak? Ang sabi po ng anghel, ikaw ay lililiman ng Espiritu Santo at ng kanyang kapangyarihan, mga kaibigan at mga kapatid. Sa makatuwid, ang Espiritu Santo po, mga kaibigan, dito po ipinaglihi ang ating Panginoong Hesukristo, mga kaibigan at mga kapatid. Nang ang Panginoong Hesukristo po, mga kaibigan, mga kapatid, nang nandito po siya sa lupa, ano po ba ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? Ipinakilala ba ng Panginoong Hesukristo na siya ba ay Diyos?
Dahil nabasa po natin kagayanan doon sa Filipos chapter 2 verse 6 na siya bagamat nasaan yung Diyos, hindi niya pinangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Kundi bagkos hinubad niya ito ng anyong alipin nakitulad sa mga tao. Kung ang Panginoong Jesucristo po ay nakitulad po sa mga tao, ipapakilala niya ba yung kanyang anyong Diyos? Hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos. Siya'y nagpakababa sa kanyang sarili. Kaya, bakit ipakikilala ni Kristo na siya po ay Diyos sa lupa? Hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, hindi niya na po pwede ipakilala na siya po ay Diyos. Sapagkat ang pahayag po ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, pakinggan niyo po. Dito po sa aklat ng 1, sa 8 at ang bersikulo po ay 42. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Sabi po nito ay ganito. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong Ama, ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos, sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ang pahayag po ng Panginoong Jesucristo ay, hindi ako naparito sa aking sarili. Kung siya po ay naparitong Diyos, kasi yung kanyang sarili, mga kaibigan, nang una po ay, siya po ay nasa anyong Diyos. Kung paparito po ang Panginoong Jesucristo bilang anyong Diyos, o paparito siya bilang sa kanyang sarili, mga kaibigan at mga kapatid, at kung ipakikilala niya na siya po ay Diyos, ang lalabag po yun sa banal na kasulatan na meron lamang isang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, siya po ay hindi naparito sa kanyang sarili, mga kaibigan. Kaya nga po ang pinakikilala ng Panginoong Jesucristo nang siya po ay nasa lupa ay yung nag-iisang Diyos. Walang iba kundi ito po ang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi niya pwedeng ipakilala yung sarili nga na siya ay Diyos, sapagkat hinubad niya nga yung kanyang pagka-Diyos. Kung hindi naparito ang Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, paano ang Panginoong Jesucristo na naparito siya? Pakinggan po natin, mga kaibigan, hindi po siya naparito sa kanyang sarili. Paano siyang naparito, mga kaibigan? Saan siya naparito kung hindi siya naparito sa kanyang sarili? Pakinggan po natin sa 5:43 ng 1. Ano po ang sabi ng Biblia? Naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Nang una po, ang sabi po ng Panginoong Jesucristo ay, hindi ako naparito sa aking sarili. Pero ang sabi niya nito sa John 5:43, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Kaya pala, ang Panginoong Jesucristo ay hindi siya naparito sa kanyang sarili, kundi siya po ay naparito sa pangalan ng kanyang Ama, mga kaibigan at mga kapatid. Bakit po siya naparito sa pangalan ng kanyang Ama, mga kaibigan? Pakinggan niyo po, mga kaibigan, ang sagot po ng banal na kasulatan. Dito po sa aklat ng Hebreo 1 at ang bersikulo po ay 4. Ito po ang payag po ng Biblia. Na naging lalong mabuti kaysa sa mga anghel. Walang iba kundi ang Panginoong Jesucristo. Palibas ay nagmana ng lalong marilag na pangalan kaysa sa kanila. Ang anak po, mga kaibigan at sa ating mga kapatid, siya po ay nagmana ng lalong marilag na pangalan. Kaya ang sabi niya po, ako'y naparito sa pangalan ng aking Ama. Hindi siya naparito sa kanyang sarili. Sapagkat ang layunin po ng anak, ipakilala po ang pangalan ng kanyang Ama. Pakinggan po natin, mga kaibigan. Dito po sa John chapter 1 verse 18. Ano ang sabi po ng banal na kasulatan? Walang taong nakakita kailanman sa Diyos ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Napakalinaw po, mga kaibigan. Ang sabi roon, walang taong kailanman nakakita sa Diyos ang bugtong na anak
na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yun po ang nagpakilala po, ang layunin po ng anak ay ipakilala po ang pangalan ng Ama. Kaya nga po, ang sabi rin po ng Panginoong Jesucristo, dito po sa 17 ng 1 at ang bersikulo po ay 5. Ano po ba ang sabi ng Panginoong Jesucristo, mga kaibigan? At sa ating mga kapatid, ito po ang pahayag ng Biblia, ay ganito. Sa bersikulo 6, 17:6 ng 1, ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanlibutan. Yun na ang anak po na naparito po siya sa sanlibutan, ibinigyan po siya ng pangalan. Ang ginawa niya po sa pangalan na ibinigay sa kanya ng Ama ay ipinailala niya po sa mga tao. Kaya nga po ang sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama. Ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sariling pangalan, siya ninyong tatanggapin. Malinaw po mga kaibigan na ipinakikilala po ng anak yung pangalan ng Ama na ibinigay sa kanya mga kaibigan. Ano rin po ang pahayag po sa John chapter 17 at ang bersikulo po ay 26. Ito po ang sabi. At ipinakilala ko sa kanila ang iyong pangalan at ipakikilala ko upang ang pag-ibig na nasa akin ay iniibig mo ay mapasa kanila at ako'y sa kanila. Maliwanag po ang sinasabi po ng Bible. Sabi po ng Panginoong Kristo na pinakilala ko ang iyong pangalan sa mga taong ibinigay mo sa akin. Sapagkat ang layunin po ng anak ay ipakilala po ang pangalan na ibinigay ng Ama sa kanya. Ang tanong po mga kaibigan at mga kapatid, saan po ba tayo sasampalataya, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan po natin kung ano po ang sasampalatayanan natin sa anak ng Diyos. Kasi meron pong anak ng Diyos, ngunit kailangan po nating sumampalataya. Ano po ba ang ating sasampalatayanan sa anak ng Diyos? Pakinggan po natin ang pahayag po ng aklat ng 1 sa 3 at ang bersikulo po ay 18. Ito po ang sabi ng Biblia mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito ay ganito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinahatulan. Ang tinutukoy po ni Juan ay yung anak. Sabi po rito, ang sumasampalataya sa Kanya ay hindi hinatulan. Pag tayo po sumampalataya sa anak, hindi po tayo hinatulan. Pero pag hindi po tayo sumasampalataya, ano po mangyayari? Tuloy po natin. Sabi rito ganito, ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Meron na palang hatol yung hindi sumasampalataya. Pero pagka tayo po sumampalataya, hindi po tayo mahatulan. Saan po tayo hindi mahatulan sa ating pananampalataya? Pakinggan niyo po mga kaibigan. Tuloy po natin. Sapagkat hindi siya sumasampalataya sa pangalan ng bugtong na anak ng Diyos. Hahatulan pala ang tao pag hindi po siya sumampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Sapagkat sa pangalan po ng anak, nandito po ang buhay na walang hanggan. Pakinggan po natin dito po sa unang 1, kapitulo 5 at ang bersikulo po ay 13. Ito po ang sabi, ang mga bagay na ito ay isinulat ko sa inyo upang inyong maalaman na kayo'y mayroong buhay na wala hanggan sa makatuwid ay sa inyong nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Pag tayo po ay nananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, meron po tayong buhay na wala hanggan. Kaya nga po sa John 3:16, lagi po natin ito mga kaibigan na mabasa na gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa liputan. Ibinigay niya ang bugtong na anak upang ang sinumang sa kanya'y sumampalataya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ano po ang ating sasampalatayanan sa anak ng Diyos?
sasampalayanan po natin sa anak ng Diyos ay yung pangalan na ibinigay sa Kanya, mga kaibigan. Sapagkat sabi po ng Bible sa 4:12 ng Gawa, walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaliligtas. Ano po ba yung pangalan na ibinigay, mga kaibigan? Pakinggan po natin. Ang pahayag po ng Biblia dito po sa Pilipos. At ang kapitulo po ay 6:2 at ang bersikulo po ay 9. Ano ang sabi ng Bible? Kaya siya naman, ito po ang Panginoong Jesucristo, ay pinakadakila ng Diyos. At siya'y binigyan ng pangalang lalong sa lahat ng pangalan. Binigyan po siya, mga kaibigan, mga kapatid, ng pangalan sa lahat, sa lalong lahat na pangalan. Ano po yung pangalan na ibinigay? Tuloy po natin sa 10. Upang sa pangalan ni Jesus, ito pala mga kaibigan yung pangalang Jesus. Ito po yung binigay. Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod ng nangasa langit at nangasa ibabaw ng lupa at nangasa ilalim ng lupa. Sa pangalan po ni Jesus, lahat po ng tuhod ay luluhod. Sapagkat yung pangalan po ni Jesus, na ito po ay ibinigay ng Diyos Ama sa anak. Ato ang pangalan po ng ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Lahat po ng tuhod ay luluhod, mga kaibigan. Ngayon po, ang pangalan ba ng Panginoong Jesucristo ay, ito po ba ay, pag tayo po sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Jesucristo ay, mapapatawad po ba ang ating mga kasalanan? Mapapatawad po, mga kaibigan, at sa ating mga kapatid. Pakinggan po natin ang sinasabi po dito po sa Gawa 2 at ang bersikulo po ay 38. Ano po ang sabi ng Bible? At sinabi sa kanila ni Pedro, mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan, tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Sino po ba ang Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, na nagpapatawad po sa ating mga kasalanan? Pakinggan po natin kung sino po ang Panginoong Jesucristo. Ayon po kay Filipe, dito po sa aklat po ng Gawa sa 8 at ang bersikulo po ay 37. Ito po ang pahayag ng Biblia. At sinabi ni Filipe, kung nananampalataya ka, ng buong puso mo ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ko na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Yung bating, sabi po ni Filipe, kung ikay nananampalataya ng buong puso mo, mga kaibigan at mga kapatid, sabi po ng Bible ay ganito, mangyayari. At sumagot siya at sinabi, yung bating po ay sumagot. Anong sagot po ng bating? Sabi niya, nananampalataya ko na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Kasi yung pangalan ng anak ng Diyos na si Jesucristo, yun po ang pangalan ng Ama. Kaya nga sa Bible, sabi ni Kristo, ang nakakakilala sa akin ay nakakilala sa Ama. Sapagkat yung taglay na pangalan ng anak, yun po ang pangalan ng Ama. At sa pangalan po ng anak na taglay niya, dito po ay mayroong pong kapatawaran. Pakinggan po natin. Ang payag din po sa Gawa at ang versikulo 10. Ano ang sabi ng Bible tungkol sa pangalan na ito? Sa 10:42 ng Gawa, ito po ang sabi ng Biblia, ay ganito. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta na ang bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Maliwanag po ang pahayag po ni Pedro na sa pamamagitan ng Kanyang pangalan ay doon po natin makakamit ang ating kapatawaran ng ating mga kasalanan. Kaya nga po nang sinugo po ng Panginoong Jesucristo ang 11 apostol. Kasi po patay na po si Judas Iscariote ng araw na ito. Ano po ba ang utos sa kanila ng Panginoong Jesucristo? Pakinggan po natin sa 24:46 ng Lucas. At sinabi niya sa kanila ay ganito,
at ipangaral sa kanyang pangalan ang pagsisisi at pagpapatawad ng mga kasalanan sa lahat ng bansa, magbuwas sa Jerusalem. Yung pangalan na ito, mga kaibigan, ito po ang magpapatawad ng ating mga kasalanan. At pag tayo po'y sumampalataya sa pangalan na ito, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sapagkat yung buhay na walang hanggan, makakamit po natin ito sa pamamagitan ng pananampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sapagkat yung pangalan ng anak ng Diyos, ito po ay galing sa Ama, ibinigay ng Ama upang ang sino mang sumampalataya sa pangalan ng Panginoong Kristo ay magkaroon po tayo ng buhay na walang hanggan, mga kaibigan at mga kapatid. At yung pangalan po na taglay po ng anak, ito po ay ibinigay sa kanya ng Ama upang ito po ay sampalatayanan ng mga tao at ang mga tao ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang pangalan po ng Ama ay walang iba, kundi Lord Jesus Christ. Pangalan po ng Panginoong Jesucristo. Yun po ang pangalan ng Ama. Hindi po yan matanggap ng iba, mga kaibigan. Pakinggan po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Ano po ang sinasabi po ng Bible? Dito po sa John chapter 16 at ang bersikulo po ay 23. Pakinggan po natin. At sa araw na yaon ay hindi kayo magtatanong sa akin ng anumang tanong. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, kung kayo'y hihingi ng anuman sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo sa aking pangalan. Sabi po ng Panginoong Kristo na kung tayo po ay hihingi sa Ama, ay ibibigay niya sa inyo, sabi ng Panginoon, sa aking pangalan. Mga kaibigan at mga kapatid, pag tayo po ay susulat po sa Presidente ng Pilipinas, ay kailangan po natin i-address po sa pangalan ni Ferdinand Marcos Jr. Sasagot po ang Presidente ng Pilipinas sapagkat siya po ang Presidente ng Pilipinas. Kung tayo po hihingi sa Ama, sa Diyos Ama, i-address po natin sa pangalan ng Panginoong Kristo, sasagot po ang Diyos Ama sapagkat yun po ang kanyang pangalan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakalaga po ng pangalan na ito na ibinigay ng Diyos sa kanyang anak. Dito po tayo sasampalataya sa pangalan. Kaya nga sabi sa John 3:18, ang hindi sumasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos ay hinatulan na. Masakit po yung salita na yung mga kaibigan. Hinatulan na po tayo pag hindi po tayo sumasampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos. Sapagkat yung daladalang pangalan ng anak, ito po yung pangalan ng Ama. Kaya sabi niya, naparito ko sa pangalan ng aking Ama, ayaw ninyo akong tanggapin. Kung iba ang pumarito sa kanyang sarili pangalan, ay siya ninyong tatanggapin. Naniniwala po kami na ang Panginoong Jesucristo, siya po ay Diyos, mga kaibigan. Dahil hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos, ay hindi na po siya nagpakilalang siya po ay Diyos dito sa lupa, kundi ang pinakikilala niya pong Diyos ay walang iba kundi yung Ama na nagsugo sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Sa paano paraan po natin makikilala ang Ama? Makikilala po natin ang Ama sa pamamagitan ng pangalan ng anak ng Diyos na ibinigay po sa Kanya, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po sa Isaiah chapter 9, verse 6, ito po ang sabi ng Bible, mga kaibigan. Dito po sa aklat po ng Isaias. Anong pahayag po ni Propeta Isaias tungkol sa mga bagay na ito? Ito po ang sabi sa 9 at ang bersikulo po ay 6. Ito ang sabi. Sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata at sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangamangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Yung kanyang pangalan, yung bata pong ipinanganak, amaatang po sa kanyang balikat, mga kaibigan, at ang kanyang pangalan po ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
Kung itutuloy po natin ang pagkakabasa sa 9:6, tuloy po natin sa 7. Ang pagtayo ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag, upang alalayan ng katulan at ng katwiran mula ngayon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Yung anak na ito, mga kaibigan, na ipapanganak na isang bata, tatawagin po ang kanyang pangalang Kamangamangha, Tagapayo, Makapangyarihan Diyos, wala hanggang Ama. Siya po ay luluklok sa luklukan ni David na kanyang ama, ayon po sa Lucas 1:32, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, mga kaibigan, kami po ay naniniwala na ang Panginoong Kristo po, siya po ay Diyos. Baka po ang iba po ay ma-misinterpret po nila na hindi po kami naniniwala ang Panginoong Kristo po ay Diyos. Pero dahil hinubad po ng Panginoong Kristo yung kanyang pagka-Diyos, pagdating niya po sa lupa, hindi niya na po pinakilala yung kanyang sarili. Kundi ang pinakikilala niya na tunay na Diyos ay walang iba kundi ang Diyos Ama, mga kaibigan. At kung tayo po ay sasampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos, na yun ang pangalan ng Ama, meron po tayong buhay na walang hanggan, mga kaibigan at mga kapatid. So until now, ang Panginoong Jesucristo, siya po ay nasa kalagayang anak ng Diyos. Mananatili ba ang Panginoong Jesucristo sa katawagang anak ng Diyos, mga kaibigan at mga kapatid? Pakinggan niyo po ang payag po dito po sa unang Korinto, Kapitulo 15, at ang bersikulo po ay 24. Dito po, mga kaibigan, ay mawawala na po ang pagiging sonship o katawagang anak sa Panginoong Jesucristo. 15:24 of the book of 1 Corinthians. Ano po ang sabi ng Bible? Ito po ang sabi, mga kaibigan. Kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos, sa makatuwid bagay sa Ama. Nilinaw po ni Apostol Pablo na sabi rito, kung magagayoy darating ang wakas, pagka ibibigay na niya ang kaharian sa Diyos. Sino po itong Diyos na ito na may kaharian sa makatuwid bagay sa Ama? Tuloy po natin, mga kaibigan at mga kapatid. Pagka lilipunan na niya ang lahat ng paghahari sa lahat ng kapamahalaan at kapangyarihan. Sapagkat kinakailangan siya'y maghari hanggang sa mailagay niya sa ilalim ng kanyang mga talampakan ang lahat ng mga kaaway. Yung anak po ng Diyos na ang Panginoong Kristo, kinakailangan po siyang manghari hanggang sa ang kanyang mga kaaway ay mailagay niya sa ilalim po ng kanyang mga paa. Pag lahat po ng bagay ay naipasuko na po ng anak ng Diyos, ano po mangyayari sa anak ng Diyos, mga kaibigan? Tuloy po natin. Ang kauli-ulihang kaaway na lilipunin ay ang kamatayan. Tinalo na po ng Panginoong Jesucristo ang kamatayan sa pamamagitan po ng kanyang pagkabuhay na maguli, mga kaibigan. Tuloy po natin. Sapagkat kanyang pinasuko ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang paa. Datapwat kong sinasabi, ang lahat ng mga bagay ay ipinasuko ng maliwanag na itinangin niya o nagpasuko ng lahat ng mga bagay sa kanya. At kung ang lahat ng bagay ay mapasuko sa kanya, pag napasuko na po sa anak, ano po mangyayari? Kung magagayoy, ang anak rin ay pasusukuin sa nagpasuko ng lahat ng bagay sa kanya, upang ang Diyos ay maging sa lahat at sa lahat. Yung pagiging anak mo, mga kaibigan, ay pasusuko rin doon sa nagpasuko sa kanya, upang ang Diyos ay maging sa lahat at sa lahat. Matutupad po ang sinasabi po ni Zacarias dito po sa aklat po ng Zacarias sa 14 at ang bersikulo po ay 9, mga kaibigan at mga kapatid. Sabi doon, sa araw na yon, ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Sino po ba ito? Ang Panginoon ay magiging isa at ang kanyang pangalan ay isa. Sino po ba ito, mga kaibigan at mga kapatid? Painggan niyo po sa unang Timoteo sa 6 at ang bersikulo po ay 14. Sabi rito ganito, natuparin mo ang utos na walang dungis
walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan. May kapanahunan po ang Panginoong Jesucristo na sa kanyang kapanahunan, sabi po ito mga kaibigan, ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihan, hari na mga hari at Panginoon na mga Panginoon. Yung anak po, pagka po siya ay napasuko na upang ang Diyos ay maging sa lahat at sa lahat, ang Panginoong Jesucristo po sa kanyang kapanahunan, siya po ay ipapahayag na hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Sino po ba ito? Tuloy po natin. Sino ba yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Ang Panginoong Jesucristo. Ano po ba siya? 16. Na siya lamang ang walang kamatayan. Yung ipinahayag palang Panginoon ng Panginoon at hari ng mga hari na si Jesucristo, na siya lamang ay walang kamatayan. Nananaan sa liwanag na di malapitan, na hindi nakita ng sinumang tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan, siya nawa, mga kaibigan at mga kapatid. Malinaw po, sa kapanahunan po ng ating Panginoon sa Kristo, siya po ay ipapahayag na hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan. Nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Yung Panginoong Jesucristo pala, mga kaibigan, yung napasuko siya, mga kaibigan at mga kapatid, mawawala na po yung pagiging sonship niya. At ipapahayag po siya sa Bible na siya lamang ang walang kamatayan. Nananahan sa liwanag na hindi malapitan. Bakit po? Wala po siyang kamatayan sapagkat siya po ay nagtagumpay na sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Kaya mga kaibigan, wala pong kamatayan po ang pagpapahayag po ni Apostol Pablo sa ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya kailangan po natin, tayo po ay sumampalataya sa pangalan ng anak ng Diyos. Sapagkat yung pangalan ng anak ng Diyos, ito po yung pangalan ng Ama na ibinigay sa anak. Kung hindi po tayo manampalataya, sabi ni John, sa John chapter 3 verse 18, pag hindi po tayo nanampalataya sa pangalan ng bugtong ng anak ng Diyos, ay meron na po tayong hatol, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo sa ating mga kapatid, sa lahat po na nanonood po ng ating FB Live. Kung meron po tayong mga comment at mga tanong tungkol po sa ating pananampalataya, ay maaari po tayo magtanong. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo, sa lahat po ng ating mga viewers na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Salamat po sa ating kapatid na Sister Michelle Ayag na patuloy po siya sumusuporta sa programang Apostolic Back to the Bible. Kapasalamat din po tayo sa ating mga kapatiran na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. I-share po natin, mga kaibigan at mga kapatid, ang video ito. Nawa po ito po ay maging kalakasan ng ating pong pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Bago po tayo magtapos, tayo po ay mananalangin. Nailang Diyos, makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa iyo at nagpapakumbaba po niyo po ang puso na aming mga viewers, Ama, na maunawaan po namin ang iyong mga salita, Panginoon. Kayo po, Panginoon, na mangusap, Lord, sa kanilang puso, Panginoon, na gamitin niyo po ang programang Apostolic Back to the Bible na maging pagpapala po sa aming mga viewers. Salamat po, Lord, na marami sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Palain po tayo ng ating Panginoong Kristo. Ay binabati po natin ng ating mga kaibigan dyan. Sila Brother Norbin Saren, sina Lonson Epas, si Brother Wendy Ayag, si Mr. Betty Alones, si Joanna Ogay Duma, sa lahat po ng ating mga kapatiran po na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. Maraming po salamat at magandang gabi po sa inyo at masayang bagong taon po. Pagpalain po tayo ng Panginoong Kristo.